po ang pangalawang bahagi ng Brother Ellis Serrano versus Atheist Debate. May mga kunting pagbabago, pero tuloy po natin. Ngayon, sa Biblia may nakasulat, kapatid, na nagpapatunay na mayroong Diyos. Meron kasi siyang mga sinabi in a time na walang tao na makakaisip nun eh. Talaga? Sige nga. Basahin natin yung 12:4 ng Daniel uli, kapatid na Daniel. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Meron darating na panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman lalago. Aba, yung mga tao nung panahon na yon na isinusulat siya ni Daniel, hindi sila man lang mag-iisip na magkakaroon ng cellphone, magkakaroon ng satellite, magkakaroon ng space station. Hindi man nag-iisip sila nun eh. Pero nakikita natin, yung palang sinabi na yun sa Biblia na pagdating ng panahon ng kawakasan, ang siyensya, ang knowledge, lalago, maraming tatakbo ng paruot parito, many shall run to and fro. It's some sort of an advanced knowledge. Kung tawagin sa Biblia, foreknowledge. So saan galing yung cellular phones, satellites, space stations na sinasabi nyo? Kakabasa nyo lang sa Daniel 12 verse 4, tapos ipapalabas nyo na propesya si Daniel tungkol sa cellular phones, satellites, space stations. Ano mo bang iniisip nyo? Ang sinabi ng Daniel 12 ay hindi naman yung kahanahanap. Yung kahanahanap po na propesya ay yung specific at hindi malabo. Napilit po natin bigyan ng kahulugan sa maraming paraan. Kalaman sa ano? Kalaman sa pag-intindi sa sinulat ni Daniel. Kailan kalaman sa pagluluto. So, kalaman sa ano? Kailan ang panahon ng kawakasan? Saka ano yung tatakbo ng parito? Kung sabihin natin ang kalaman ito ay ang kunyari technology na lalago ang kalaman tungkol sa mundong ginagalawa natin. Eh, hindi ba dati pa simula ng tayo ay may kasaysayan? Lumalago na ang kalaman ng tao. Di ba obvious naman, nagmalago talaga ang kalaman technology. Tingnan niyo po, dati, gumagamit na ang tao ng kahoy at bato. Tapos lumalago ang kalaman ng tao sa pagmimina. Natuto tayong gumamit ng mga metals. Mula sa ginto at paggawa ng mga bulululoy. Lumago ang kalaman natin sa pagmimina ng pilak. Nagkaroon tayo ng sistema ng pananalapi at ano pa. Tapos, lumawan ang kalaman natin sa metallurgy at nagkaroon tayo ng kalaman sa paggamit ng bakal. Sa katunayan nga po, namuli sa iron technology ang mga Israelita. Dati nung panahon pa ng lumang tipan, kaysa sa mga kalaban nila, kaya hindi nila matalo mga kalaban nilang mayroong mas malagong kalaman sa bakal na kahit nang dakilang Diyos mo, hindi niya mapalis ang mga kalaban. Siguro si God, yung Diyos no, ang alam ng dati ay gumawa ng kalesa na gawa sa tanso at kahoy. Pero ang kalaban naman niya, yung high-tech, kaya sa bakal ang kalesa nila. Alam niyo yun, basahin niyo po sa Book of Judges 1 verse 19. At ang Panginoon ay sumadyoda at kanyang pinalaya sa mga tagalupaing maburol sapagkat hindi niya mapalaya sa mga minamahalan sa libis dahil sa sila may mga karong bakal. So ayun po, dati na pong lalago ang kalaman natin, simpleng obserbasyon ng po yan at hindi po kahanahan ng prediksyon. Parang ganito po ba halimbawa? Si Brother Ellis Serrano ay magsasaliksik at ang kanyang kalaman ay lalago. Kakainin ko po itong sa keyboard ko ito. Kung hindi yan magkakaroon ng hula. Ano po? Challenge ko po yan. Kung impress na impress kayo sa Daniel 12 verse 4, siguro na-impress din ko sa hula ko na po. Pag nakakaharang ng mga propesya, Brother Ellis Serrano, ay ganito halimbawa. 4 na pong araw simula ngayon, sa bandang alas 4 ng madaling araw, gigising ko kayo at iihi ng isang kalahating metro yung ihi. Tapos mababasa konti yung chinelas mo. Yun po, specific. Mga ganyan hula po ang kayang gawin ng isang omniscient na being. Hindi po yung half-assed malabo at walang kwentang prophecy na pwede pang bigyan ng ibang kahulugan sa madaming paraan. Hindi pa malinaw kung anong ibig sabihin. Anong klaseng kaalaman? May sinabi bang computer, satellite, space station, TV? Wala naman po, di ba? Sunod niyo na pong dagdagan para lang magmukhang kahanahanap. Mga ganito po sana na propesya, Brother Elio.
1,016 na taon, lalago ang kalaman ng tao, makagawa siya ng mga bagay na makapagkalkulan, malaking mga bilang na 1,000 beses ang bilis at magagawa ng pare-parin ang mahigit 50 kilong bigat na bakal yung nagkakawating airplane. At kahit na palukanin pa ito, na tapo, diba? Mapupuntahan niyang buwan, 2,000 taon mula ngayon, yung mga ganun mula. At makikita niya mga buhay na bagay na napakaliit na hindi mo, Daniel, nakita pa sa tanang buhay mo. Ito mga maliliit na buhay ang siyang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao. Magalang mula po ang hindi kaya maisip ng mga tao, Brother Eli. Magalang mula po ng omniscient being na ang makakagawang hulaan yan. Kung alam ng Diyos mo ang lahat, alam ng ilalago ang kaya niyang hulaan, mas magaling pa yung mga half-ass horoscope charlatan sa kanya kung gano'n. And foreknowledge cannot be said to be a product of evolution. Hindi pwedeng nag-evolve ito. Foreknowledge nga eh. Even before it evolved to what is now, andun na yun. Nasa Biblia na yun eh, na maraming tatakbo, pero parito ang kaalaman lalago as far back as 1,600 years ago. Kung kailan wala pang kaalam-alam ang tao tungkol sa siyensya nung isulat yon. Eh ngayon nakikita na natin, ano. Yun ang batayan ko, kapatid, kaya sinasabi ko na may nagsalita nito. Merong being na may knowledge of what is going to happen in the future. Ang kalaman ay lalago. Very informative. Ang dakilang omniscient na nakakaalam sa lahat. Kaalaman ay lalago na ang sabi niya, tapos impress na kayo. Ano namang kaalaman kaya yun? Galing yun sa being na nakakaalam ng lahat. There is somebody who said that, and that is God. Let us read the book of Isaiah chapter 46. It says on verse 9 and 10, Brother Daniel. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. That is the God of the Bible. I'm introducing Him to you. He is God according to Him. That is a claim. It can be a claim, or it can be, you can regard it as a claim, or you can regard it as a challenge. So kung gumawa siya ng claim, patunayan niya, maniniwala po kami. Madali lang po kami tumanggap ng katotohanan. Kapag napatunayan niyo po ang kahit anong claim niyo, o ng Bible niyo, o ng Diyos niyo, tatanggapin po namin. Evidence lang po ang kailangan namin para tanggapin totoo ang isang claim. Amen. Madali lang po, di ba? Sino ba ang may capacity magsabi nung darating sa hinaharap? Walang may capacity nun eh. In detail, Really, in detail, sige nga po, ulit tayo nga po ang foreknowledge na nagpa-impress sa inyo. Buksan natin ang question box. What, where, when, who? Kahit dalawa lang dito, Brother Eli, okay nga, pihilag po kayo. In detail daw eh. So anong kalaman ang sinasabi ng foreknowledge na nakasulat sa Daniel 12:4? Mobile phone, satellite, space station. Second din po ang cellphone. Kailan gumawa ang space station na sinasabi nyo? Sino po gumawa ng television? In detail kamo? Andyan din sa Bible. Pero meron po mga tao na nakapagpinig sa inaharap, kapatid. In detail. Hanapin niyo po sa internet, meron po yan. na maraming tatakbo, paruot parito, at ang kaalaman lalago. It's a foreknowledge. According to the Bible, it's a prophecy. It is a foreknowledge. Isang kaalamang nauna sa panahon. Eh kasi ngayon lang naman dumating yung panahon na yun eh, ng kawakasan eh. At ikaw siguro, kung bata ka pa, bari hindi ka maniwala, pero ako naniniwala ako. Dahil nung araw, nung ako'y bata, 7 taon, wala pang telebisyon nun sa Pilipinas eh. Nagkaroon kami ng telebisyon, mga 9 na taon yata ako eh. Pagkatapos nakita ko yung kumbaga kung masasabing evolusyon yon, mamayang konti, dumating yung television namin eh, may kulay na. Tapos dumating yung television namin eh, dumating na naman yung panahon na yung television may kulay eh, lumipis. Dahil nung araw eh, napakakapal ng television eh. Tapos ngayon, salamin na lang eh, television eh. Di lumalago talaga. May nagsabi nun eh. That is a foreknowledge. Ang alin, lumalago ka naman sa television. Saan po yung nakikita sa Bible? Abay, wala po. Hindi ko makita.
Baka nagdadagdag lang kayo, kapatid, masama po yung ginagawa nyo. Ayon po sa Revelation 22, kung sino man magdadagdag sa mga ito ay dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot. Kaya ingat po sa pagpapanis nyo, ano po? Yun, alam mo kapatid, di nakukuha sa evolution yun. Na, paano magiging evolution niya? Bago nga mag-evolve, ando na yon. Sinabi na ng Biblia yon. Na hindi mo naman pwedeng tutulan dahil nandun sa British Library yung Biblia na yun eh. Ha? Ang edad ng Biblia, 1,600 years old. Eh, bumalik ka lang ng 200 years, hindi ka maniniwala ngayon ganito eh. Ganito na eh. 200 years ago, hindi alam ng tao yung antibiotic eh. Hindi alam yung science of microbiology. So saan po sa Bible ang antibiotic? Kahit po description ng antibiotic kasi malabo naman may salita antibiotic kung microbiology sa Bible dahil na-inventa mga salita na yan. Kahit na man lang sinabi ng Bible na maliit na mga buhay na hindi makita ng mata sa liit, mga ito ay dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao. Mga po, meron po ba? 200 years ago, wala tayong alam tungkol sa microbiology. Pero ngayon, alam na po natin, ano po. Saka nalaman po natin ng mga ito sa pamamagitan ng siyensya, hindi sa pamamagitan ng Bible. Amen. Sa bakterya, pamahiin pa ang mga tao nun eh. Ngayon po ba hindi pa rin tayo mapamahiin? Kahit na po kayo eh, naniniwala kayo sa imaginary friend niyo na hindi nakikita, hindi na-obserbahan, hindi mo na mapatunayan totoo. Paano po magkakaanak ng may batik ang mga purong puti na tupa? Ang mga bakterya at saka viruses, di alam nun eh. Pero ngayon alam na natin yun, kapatid. Nalaman po natin ang tungkol sa mga viruses at bacteria sa pamamagitan po ng siyensya. Tandaan niyo po yan. Hindi po sa pamamagitan ng Diyos o Bible ninyo. Kapatid na Eli, base po sa Biblia, ano po ang gagawin sa taong may leprosy? Ibig sabihin, talagang totoo yung sinabi ng Diyos sa Biblia, sinasabi niya yung katapusan, sa umpisa pa lang alam niya na yung katapusan eh. Kanayan niyo po, o kayo claims, o may mga nabanggit ba sa Bible tungkol sa mga viruses o bacteria? Ngayon, ang paniniwala ng atheist, hindi raw, paano raw ang Diyos nakakreate? At sino raw ang nag-create sa Diyos? Para lang babalik ka sa, alam ba, kung computer ka, paano kaya ako nandito? Hindi mo nga alam paano ka naging computer eh. Pero tayo, sinasabi ng Diyos sa ating mga tao, na kaya tayo nag-exist, ginawa niya tayo. Nilikha niya tayo. Sinabi niya yung kay Adan. Sinabi niya yung kay Eva. Madami pong kwento kung saan galing ang tao, hindi lang po ang Bible meron yan. Sa Greek mythology, meron din sila. Halos po lahat ng mga grupo ng tao sa sinaunang panahon, meron kwento niyan. Kahit nga po tayo mga Pinoy, meron din eh. Si Malakas at si Maganda. Ano naman po pinagkaiba sa alamat ng mga Hudyo sa alamat ng mga Pilipino? Parang hindi po masasabi na totoo ang alamat ng mga Hudyo at yung sa atin ay hindi. This information, itinawid ni Eva at saka ni Adan sa kanilang mga anak. Kaya sa Biblia, meron tinatawag na salit-saling sabi. And you cannot deny that. Nagaling tayo sa kawayan? Of course! Nagaling tayo sa ito. Salit-saling sabi. Kaya ka naniniwala kay Darwin kasi may sinabi si Darwin. Mali, sobrang mali. Kahit pa po si Einstein at lahat ng mga scientists nasasabi na isang bagay na walang ebidensya, hindi namin tatanggapin. Pinaflash po namin sa toilet bowl yan. At sa kayong attitude po, katulad sa inyo, kahit anong sabihin nyo, gumawa kayo ng claim, pero kung mapapatunayan naman po ninyo na totoo, paniniwalaan po namin kayo. Kahit po hindi kayo scientist. Hindi ka naman nabuhay sa panahon ni Darwin. Paano mo papatunayan sa akin na buhay si Darwin? Ba't ka naniniwala kay Darwin? Kasi po, ang theory of evolution ay verifiable, testable, at falsifiable. Ba't ka naniniwala kay Darwin? Kasi may sinabi si Darwin na akala mo totoo. May sinabi naman sa akin yung ibang nagsabi nakakontra nung kay Darwin. Sino ngayon sa atin ang totoo? Who will judge which of us is true? Yung tatanggapin ko po ay yung may evidence. Judge, scientific method po. Igaan po natin sa scientific method na ginawa tayo ng Diyos. So simulan niyo po. Paano pa natin iti-test yan? May tanong po pala ako kapatid na Eli. Ano po bang totoong kulay ni Adan at Eva? Puti, itim, kalamanggi o nga po?
Sino ngayon ang mas tama? Palagay ko, mas tama ako. Alam mo kung bakit? Hindi po. Hindi tayo galing sa unggoy. Ganito po ba logic nyo? Ang bobo po. Dapat magbasa na lang kayo ng Bible. Mag-aral po muna kayo ng science bago po kayo magsalita. Meron pong mga resources sa web na link po sa baba. Tama? Kagaguhan ni Darwin yon. Kung galing tayo sa unggoy, kung totoo ang evolusyon, dapat wala nang unggoy ngayon. Sino naman nagsabi na galing tayo sa unggoy? Kasi anong logic yan sinasabi nyo na dapat wala ng unggoy ngayon kung totoo ang evolution? Nakakatawa kayo, Brother Eli. Kala nyo siguro lahat ng organisms siyak na nagbabago patungo sa formang tao na po. Pag-awalan niyo po muna ang teoryang pinagbubulaanan ninyo. Nakakahiya kayo. If evolution is true, dapat lahat ng unggoy tao na. Wala nang unggoy. Ito yung evidence na walang alam si Brother Eli sa theory of evolution. Bago ako nakikinig sa kanya magsalita tungkol sa evolution kung wala naman siyang alam kung anong evolution. Ang tama lang, akala ko parang matalindong tao daw. May tanong po kapatid na Eli, kung galing po tayo lahat kayo ng iba at silang dalawa ay puti, bakit po may puti pa rin ngayon? Kung may itim sila agad, bakit po may itim pa rin ngayon? Nakita niyo po katangahan niyo, brother? Ang evolution, research po yan at may mga laboratory sila sa iba't ibang panig ng mundo. Yung nagsusulong sa teorya, $1 million ang binuhos para sa research kaya tingnan niyo po ang mga medical knowledge natin ngayon. Napakalawak na. Dahil po yan sa theory of evolution, yung creation account po ninyo sa ginawa tayo ng Diyos, wala pong kwenta, wala pong natulong sa atin, basura lang po para sa theory of evolution. But, remember kapatid, the gene, if you have studied microbiology, Microbiology, genetics po, genetics. May tanong po ako sa inyo, paano po ba magkaroon ng tupang may batik? Base po sa Bible. the gene is a very strict substance. Ano naman ang ibig sabihin yan? Anong ibig mong sabihin sa gene? Anong ibig mong sabihin sa abstract? At anong ibig mong sabihin sa substance? Sigurado po ba kayong alam yung sinasabi nyo? At ano ang ibig mong sabihin sa the gene is a very strict substance? At ano po ang kaugnayan nito sa pagpapatunay na mayroong Diyos at ang Diyos na yan ay isa lang at siya ay nagkataong si Yahweh o Jesus Christ? At iniwanag po. Eto, tutulan ng mga sintipikong ateista, the gene is a very strict substance. Paano naman yung tututulan ambiguous masyado? Ganun po kasi sa Bible ambiguous sa mga statements. Piling i-interpret sa maraming paraan. Pero sa science po, hindi po ganyan. Hindi nyo pa po alam kung ano ibig sabihin ng gene. Kasi parang wala sa context ang salitang gene sa statement nyo. Tama lang po kapatid sa diyan nyo. Kaya again. It has the information necessary, all the numbers, and all the information necessary to form the nose, the ears, to dictate where the calcium will go, to dictate where the mole will be put, to dictate the characteristics of an offspring coming from a parent. Sigurado po ba kayo? Ano po pala binabasa ng libro? I'm sure wala ito sa Bible. Pero mali po yan kapatid, hindi po siya yung inilalarawan nyo. Dapat po kasi, hindi na lang po kayo nagmarunong. Susubukan pa ninyong pagbulaanan ng theory of evolution. Paano nyo gagawin yun? Hindi nyo na alam kung anong totoong evolution Wala daw sanang unggoy ngayon. Parang nyo rin sinabi na, kung ang mga seedless na grapes ay galing sa ubas na may buto, bakit may mga ubas pa rin na may buto? Ang bobo nyo po kapatid na Eli. Kung alam nyo lang po ang evolution, naiisip nyo walang kwenta ang alamat na tinatawag yung salita ng Diyos. Sa dami ng kayang ipaliwanag ng theory of evolution tungkol sa pagkakaiba-iba ng buhay dito sa mundo, bobo lang kayo kung sasabihin yung kagaguhan ng evolution. Kawawa naman ang tapang, walang alam pero napukong niya rin marunong. Ang mga scientists ay may mga laboratories gagamitan po worth hundreds of millions of dollars para kabulaan ang theory of evolution. Araw-araw, pero hanggang ngayon, nakagad pa rin ang theory. Pero kayo, pakiramdam nyo na pabulaanan nyo ng mali ang evolution gamit na ang Bible at kabubuhan nyo. Ito po naman ko sa inyo, kapatid nyo nagmamarunong. Stay nyo po ang fossil record, yung geographical spread of species po, at genetics din po syempre. Explain nyo po ito gamit ang biblical account of creation ninyo.
Total, hindi ko rin kayo magawang hamuning i-falsify yung theory of evolution kasi hindi nyo nga alam kung naintindihan so paano nyo mapapatunayan mali. Kung makakakaroon na kayo after several years kasi last years ago pa itong video niya tama po ba ako? Sabihin nyo lang, kaunti lang alam ko sa evolution pero sapat na ito para naintindihan ko kung gaano kalaki ang bisa sa pagpapaliwanag sa pagkakaiba-iba ng buhay dito sa mundo. So, the gene is a strict information carrier. At sure, ay elaborate niyo po muna kung anong ibig niyo sabihin sa the gene is a strict information carrier. Sasagutin ko po kabubuhan niyo kahit hindi ako scientist. Ngayon, kung mag-aaral ka lang ng konting microbiology, hindi ka man naniniwalang galing tayo sa unggoy, kapatid. Wow, really? Anong connect? Kung nag-aaral lang po kayo ng counting microbiology, katawa-tawa po sa inyo yung Leviticus chapter 14 verse 2 to 52. Bakit? A slight difference of numbers and informations in chromosomes and in DNA and in genes will change our being. Will change our being in a way that we will not be like ourselves. Yan po ang tinatawag na mutation at nangyayari po yan. Chromosomal fusions at translocations, minsan nababaliktad pa o nakukopya ng paulit-ulit dahil sa proseso paano nag-replicate ang DNA at chromosomes natin at ang ibang hayop. Pero hindi po lahat ng mga changes sa chromosomes o genes natin will change our being in a way that we will not be ourselves anymore, kapatid. Kung nag-aral lang po kayo sa Google, hindi po lahat ng mutations ay nakapagpabago sa atin. Yun po ang tinatawag na silent mutations. May mga source rin po sa description sa baba. You're welcome po. And there is a great difference between the genes, the DNA of an orangutan than yours. Opo. This big difference po, kung na sinasabi nyo, na nasa 3% yata, habang 97% na pagkakaparehas, ito pong palusot nyo ay walang kwenta. Sige po, sabihin natin meron 3% na difference sa orangutan at ang tao. Hindi ko alam kung ilang libo o milyon na genes yan. Pero alam naman po ang pagkakaparehas, hindi nyo pinansin yun. Hindi po ba ginawa tayo ng Diyos in His image at hinungod sa likabo? Ibig niyo po bang sabihin ang orangutan ay 97% made in the image of God? If you are going to study your bodily system, the gene is something like a box. It is a boxed information that carries the characteristics of the parents for it to be inherited by the offspring. Kung totoo ang evolusyon, kapatid, na tayo galing sa unggoy, Kapatid Nairi, ang evolution po ay hindi tungkol sa tao ay galing sa unggoy. Karubuhan po yan, tama. ano ang faktor na magpapaliwanag sa alam mo sa siyensya? Bakit nawala ang balahibo ng unggoy ng maging tao? Ba't nawala? Hindi po nawala ang mga buhok sa katawan natin. Parehas lang po ang bilang ng balihay natin sa chimpanzee. May nipis nga lang po ang sa atin at mas maikli. Kung nag-aaral po kayo ng genetics, maiintindihan niyo po kung paano isang organism magkaroon ng mas manipis at maikli na buhok. Bakit may tao mukhang kabayo, hindi mukhang unggoy? Kapanaan po ito. Una, napaka-ignorante lang ninyo sa evolution, kaya po natanong niyo ito. Ang evolution ay hindi tungkol sa ang tao ay galing sa unggoy. Pangalawa, may tanong po ulit ako sa inyo, kapatid na Eli. Kung ang tao ay ginawa sa imahe ng Diyos, bakit po may mga tao mukhang kabayo ay kanuta? Ito ba tinatawag ninyong debate? Kapangahan.